Ako po si kapatid na Flora Manabat Espiritu. Nabautismuhan ako noong 2001, February 9. Sa pamamagitan ng aking asawa, siya ay mas unang naanib sa akin. Ang una kong nadaluhan na lokal ay lokal ng Milagrosa, na ngayon ay tinatawag na lokal ng Carmona. Ako po si Enrico Eric Espiritu. Naanib po noong year 2000. Dati po nagpapabrika, tapos umuwi po ako sa tatay ko. Nakikita ko po sila doon na nagkakatipon. Kasi una pong naanib ang tatay ko sa Carmona na si Eliseo Espiritu. Ako po ay umuwi sa Bangkal. Medyo malayo po ako sa Milagrosa. Hanggang sa nahihirapan nga kami na magparit-parito, malayo. Marami na rin naanib na taga-Bangkal, umabot na po sa more than 10 na po. Ang sabi po ng mga kapatid na ay maglagay na magtayo na ng lokal sa Bangkal. At yun po ay nangyari naman po doon sa bahay namin, sa Silong. Nagpasimula po yun, pinasimulan po rin sa tulong din po nila Brad Jun Saris, Brad Danny Purificacion. Isa na rito malaking kwarto. Ito ay underground namin. 2 kwarto yung kasi katapat ng taas. Ngayon, habang tumatagal, dumadami ang mga kapatid. At yung mga malalapit na lokal, sa amin dumadalo. Kasi si Sis Tess, ako, Sis Nora, Brad Piling, si Brad Edwin. Kasi parang kami lang ang unang naanib na taga-Bangkal. Ako po si kapatid na Leonora Cortez, nabautismuhan po ng February 9, 2001. Bali sa Carmona po kami unang nakadalo. Nung kami po mag-iisang taon na po sa Carmona, nagkaroon na po ng lokal dito sa Bangkal. Yung pong lokal ng Bangkal, doon po sa may malapit po sa may eskwelahan ng elementary ng Bangkal. Sa bahay po ni na Brad Eric Espiritu, at maliit lang po yun na parang siguro po ang capacity po nun nasa 21 person lang. Ako po si Sis Tess Villanueva, nabautismuhan noong November 29, 1998. Medyo matagal na rin yung pagdalo ko sa GMA kasi nauna akong nabautismuhan sa GMA sa lokal ng Madiran. Tapos naging Lumbreras, naging Pulido. Doon sa Pulido, nung nandun na kami, yun yung anlayo na kasi sa akin. Kaya sabi ko, sana magkaroon naman ng lokal sa Bangkal. Yun ang parang talagang ninais kong matupad. Kaya talagang doon, nagpursige kami na mangalap ng mga kapatid. Magtipon-tipon, makabuo kami ng kung ilang kami. Sabi ko nga, ilan na tayo dito, pwede na siguro tayo magtayo ng isang lokal din sa Bangkal. Nag-open kami yan August 17, 2002. So yun, doon nag-umpisa. At pinagkaiba po noon, bukod sa maliit, parang hindi pa ganito kaganda yung lokal noon kasi nag-uumpisa pa nga lang ng kasi konti pa lang po kaming mga kapatid, konti lang yung mag-aayos ng lokal. Kumpara sa ngayon na marami na po yung mga kapatid na magtutulong-tulong para sa pagandahin ng lokal. Ano pa noon, gitara lang. Walang mga naka-record. Gitara, tapos yung himnaryo, yung nililipat-lipat, Manila paper. Yan, nakasulat yan. Ganun, sasabayan. At saka noon, ang mga nakadestinong manggagawa, live yon, nagdodoktrina. Ayun, kasi parang kumbaga ang mga kapatid sa lokal talagang eager na madagdaga. So, ang ginagawa, talaga nagbabahay-bahay kami noon, nag-iimbita kami ng mga magpapadoktrina. Nag-invite lang po kami sa Mas Endok, nag-leafleting po kami. Awa naman po, tulong ng Diyos, may naanib naman pong 8. Ako po si kapatid na Leonardo Sandillar. Nabautismo po ako September 13, 2002. Bali 22 years na po ako sa iglesia. Actually, nung una, konti nga lang kami. Saka madaling masaya pag nagkikita-kita. Kasi isa nagbabanding kami, napunta kami doon sa may bukid.
sama-sama nagkakatip kami, nagluluto kami doon, nagkakain, banding. Bali, masaya po kasi nagbisa sa maliit kasi habang nalaki. Tapos, nadami yung mga kapatid, marami na nakakatulong. Tapos, siyempre, yung sa tagal na, yung mga aral na napapag-aralan natin, yung nagpapatibay. Kaya, mas masaya. Ako po si kapatid na Margo Ezril Santillar, nabautismuhan po noong June 29, 2019. Ako po ay anak sa iglesia po. Ang una pong naanib ay yung mga magulang ko po, si mama po at si papa. Taong 2002 po. Ang natatandaan ko po sa lokal na bangkal noon, mga ginagawa po ng mga KNC is nag-aaralan po kami, nagpe-play po ng CD ng paksa. Palagyan po na nagkakaroon po taon-taon ng KNC presentation po, ayun. At salamat po sa Diyos, awa naman po ay nakakasali po kami sa KNC presentation po. Nung dumadami na yung kapatid, tapos hindi na kami kasya doon sa maliit na lokal, kailangan namin lumipat sa mas malaki. So naisip namin ba, madami na tayo dito. Masikip na, medyo pati kahit ibang lokal na dito na rin nadalo. Nag-extend kami nung yung nilagyan namin ng habong yung lokal. So, medyo siguro na mga average na rin kami doon. Siguro mga 60. Imagine mo 60 ganun kalit. So, nag-isip na naman uli kami kasi parang may nag-suggest yung taas daw ng building. Hindi naman ginagamit. So, kinausap namin yung may-ari kung pwedeng upahan. Malaki yung upahan namin lokal na yun. Grabe ang ginawa naming renovation doon. At yung lokal na yun ay dating pinagsusugalan. Kasi may mga bilyaran doon. May madyungan. Tapos siguro nung lilipat namin, ang daming umalis na masasamang spirit doon. Kaya nalipat. Kasi nung tapos na yung contract, parang na-stop dahil sa pandemic nga, di ba hindi na nagamit yan ng mga kapatid. Actually, nakakasurvive pa naman kami noon kahit na medyo every year tumataas ang rental ng lokal. Yun ang pinaka main problem namin lagi sa lokal ng bangkal, yung pagbabayad ng renta. Pero awa ng Diyos, yun ang, kumbaga, magtataka ka, nakakasurvive kami. Sa tulong at awa ng Diyos, masaya naman po na kami nakakapagpatuloy ng mga kapatid dahil na rin siguro sa masayang sama-sama, nakakapagtulong-tulong kami sa mga gawain, kung ano man problema sa lokal na pag-uusapan namin. Nagpapasalamat ako ng maraming salamat sa Diyos. At nakakapagpatuloy ako. Bagamat ako'y nakakaranas ng iba't ibang mga kung ano-anong mga problema. Okay mga kapatid, ngayon sagana tayo sa pag-ibig. Sa mga kapatid po, ito na akong time natin para mag-banding kasi wala na yung pandemic eh. Ina-encourage naman tayo na mag face-to-face na sa pagdalo. Kaya inaanyayahan ko yan at dumalo kayo sa lokal para maging masaya, hindi yung konti-konti lang sa lokal. Pangit yung ganun. Kasi pagka sabay-sabay tayo nadalang face-to-face, pagkakatinginan tayo sa isa't isa. Kumusta po mga kabataan sa lokal ng bangkal? Inaanyayahan ko po kayo na dumalo na po dito sa lokal. Masaya po dito sa lokal na magkakasama po tayo, nagkikitaan. Yan po ang turo sa atin na magtinginan sa isa't isa. Sinasamantala ko na rin po ang pagkakataon na ito na imbitahan kayo na sumama po sa mga gawain. Sa mga wala pa pong tungkulin dyan, meron po tayong choir. Sama na po kayo sa music ministry. Samahan niyo po ako sa pag-awit po dito sa lokal. Ayun po, marami pong problema na dumarating sa buhay natin. Tuloy-tuloy lang po tayo. May awa po ang Diyos. At malalagpasan din po natin yan. Huwag tayong titigil ng pagdalo sa pagkakatipon. Laging magpasalamat, laging dumalong pagsalamat kasi yan yung magbibigay ng lakas
Tapos kung ano man yung mga nararanasan mong problema, dapat yung mga kapatid hindi magpadala sa ganun. Kaya kailangan tuloy-tuloy pa rin. Tumulong sa gawain, lagi nga umattend kasi yun yung aral lang magpapatibay sa'yo. Masasabi ko lang po sa mga kapatid, kahit anong pagsubok na dumating sa atin, ay tuloy lang po mga kapatid, tibayan po natin ang ating loob, na isipin lang po natin may kasama tayong Panginoon. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon po mga kapatid. At muli po, humingi ako sa hanay ng opisyalis ng pasyensya sa lahat ng mga pagkukulang namin bilang officer o nangunguna dito sa lokal. Alam ko po mga kapatid na marami kami pagkukulang. Pero sana mga kapatid, wala po tayo mapanghinaan ng kalooban. Kasi alam pa naman natin na nasa totoong tayo mga kapatid. Nandiyan lang ang ating Panginoong Diyos na nakagabay po sa atin. Sana kung ano man ang ating mga problema sa buhay mga kapatid, wag po kayo mag-atubiling sabihin po sa amin sa hanay ng mga officer. Una-una, nandiyan naman ang ating worker, nandiyan ang ating district sergeant, sa mga KNP po natin. At higit po sa lahat, nandiyan ang ating kuya. Sana mga kapatid, inanaya ko din po mga kapatid na sana dumalo po tayo dito sa lokal na mga kapatid para magkita-kita naman po tayo sa mukhaan. Doon natapos naman po yung pandemic na. So it's high time na mga kapatid na makabalik po tayo dito sa lokal. Kaya minabuti po ng tayo magkakapatid na magkaroon talaga ng lokal, although maliit, malayo, kaysa naman sa wala tayong pagkakatipunan mga kapatid. At siguro loloobin po ng Panginoon mga kapatid na yung goal po natin na sana magkaroon po ng isang branch po ng lokal po dito sa Bangkal para sa mga kapatid naman na medyo nalalayuan dito sa lokal, ay ma-accommodate po natin mga kapatid. At siyempre mga kapatid, wag na sana nating mapanghinaan ng kalooban na sana tumulong tayo sa paggawain ng iglesia mga kapatid. Damayan po natin ang kapatid na Daniel. Alam po naman natin mga kapatid, mabigat po yung hinaharap ng ating kuya. At yun lang po mga kapatid, salamat po sa Diyos.